naalala ko, pagkatapos ng guesting mo sa Big Story, kasama namin, na-delete yung Facebook mo. Parang nawala. Bumalik na ba? Bumalik na, syempre. Oo, paano naibalik sa'yo? Bumalik na. Nagbago ka na? Oo, nagbago na ako eh. Paano pagbabago? Anong mga realizations mo? Ang realization ko, syempre, ngayon, nabigyan ako ng boses, syempre, impact sa tao, gagamitin natin sa tama. Yun. Bakit dati ba? Hindi, kasi dati, yun na yun eh. Hindi, basta okay na yun. Maamin ka ba na ikay naging marahas? Oo naman, alam ko lahat yun. Naniniwala din kasi ako na yung mga failures natin sa buhay, huwag natin kakalimutan. Hindi ko naman kinakaila yun. I-research nyo, i-google nyo, nandun lahat siya. So lahat naman yung may dahilan. Yung ba ang pinaka naging challenge ba yung itong nadeklara kayong persona non grata sa Palawan ni Malaki. Kasi ang daming mga tao na Rosmar. Pag nagre-research, yun yung tinatanong sa akin, kumusta na ba to? Parang gano'n. So, minsan nagihad lang yun sa mga business ko, partnership. May mga tao na ayaw nila. Ano nga ba nangyari doon? Doon sa parang sinigawan nyo na... Nag-charity kasi kami doon. Oo. Tapos, hindi namin nabigyan yung mga tiga-munisipyo. So, nagtampo sila sa amin. Tapos may nag-grant. Tapos, syempre, sa pagod, umiyak si Rosmar. Kaya nag-step up ako bilang kuya. Naging protective ka. Oo. Pero anong learnings mo mula doon sa pangyayaring yun? Ang learnings ko, siguro more patient. Pasensya, tapos intindihin yung mga tao. Tapos wag nang pupunta ng munisipyo ng emosyonal. Ayun, So hindi kayo makabalik sa ngayon. Sa ngayon hindi. Pero anong steps, what are you trying to do para ikaw ay makabalik? Hopefully, matanggal yung persona ng grata. Siyempre, mas okay kung... Nag-apologize nga kayo, Nag-apologize na kami. Tsaka, ang una sa lahat, gusto ko ipakita sa kanila, sa taong bayan, na nagbabagong buhay na tayo. Katulad nito, sa fitness, gano'n. Tutulong tayo na libre, kag-guide natin sila. So, mas, malumanay na, rendon ang makikita namin. Mas, pero sa training, stricto tayo, syempre. Pero, ano pinaka natutunan mo doon? Bakit bigla kang, nagbago ng mga realization mo? Pride eh, parang gano'n eh. Ego, dapat iisang tabi mo, parang ganyan. Kasi ako minsan palaban ako eh. Siyempre, anak ako ng military. So ayoko nang natatapakan ako. Parang masyado akong aggressive. Nagiging defensive ka. Oo. Tapos pag may tao sa paligid ko na naaapi, kahit sino, parang gusto kong ipaglaban. Kasi galing ako dati, naramdaman ko rin kasi yung nasa baba ako. So parang ang feeling ko tuloy, ngayong lumakas na ako, may influence na ako, parang gusto kong ipagtanggol yung mga taong hindi kaya ipagtanggol yung mga sarili nila. Kahit mapasama ako, parang ganun yung style ko eh. Kaya pag may naapi, kahit isa lang, pinaglalaban ko talaga. Kasi naranasan ko eh. Naalala ko ito nung pinag-usapan natin doon sa Big Story, no? Kasi sabi namin, paano kung meron kang inaway o meron kang kinall out na hindi pala totoo? Tapos sabi mo, pwede naman nating bawiin. No? May chance naman. Pero sabi namin, paano kung nag-viral na? Kumbaga, parang napahiya na siya, tapos mali pala. Sabi mo, pwede naman bawiin anytime. Yung ganun, parang pareho pa rin ba paniniwala mo? Actually, lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, parehas lang yung prinsipyo ko. Kung ganun pa rin ako. Ngayon kasi, tingin ko naman, nakilala na rin ako ng tao na ganun, tapos tumalino na rin sila. Mas maiintindihan na nila Pero ako ikaw ngayon. rin ay naging biktima na ng fake news, di ba? Online. Oo, may inaaway ako online. Personality din siya, politiko. So, yun, nag-away kami. Oo, pero hindi ba parang kung ikaw naman ang naging biktima ng fake news, nag-viral na agad, ang hirap din burahin. Tama, oo. Oo, so dapat mag-ingat din. Pero yun, tingin ko sa panahon ngayon, sa social media, wala na tayong magagawa dun eh. Dapat prepared po tayo, dapat mag-adapt tayo. Kasi hindi mo na makokontrol yung gagawin ng ibang tao sa'yo. Lalo na ngayon, open po lahat. Pag nag-upload kayo
dapat alam nyo na, tanggap nyo na pwedeng maging positive or negative effect yun sa inyo. Katulad nung nakaraan, may news na parang nag-upload siya ng pictures ng mga anak niya, Oo. tapos ginamit sa whatever. Oo. So, mag-ingat tayo, be responsible, tapos alam nyo dapat yung risk. Kasi social media, hindi nyo alam, hindi nyo kontrolado eh. Kung madamdamin kayo, kung hindi nyo kaya, huwag na lang kayo pumunta sa social media. Ano ang hindi ipopost ni Rendon Labrador online? Ngayon, siguro hindi na siguro ako maikisaw-saw masyado sa mga issues na alam kong mapapahamak ako. Tsaka hindi makakatulong. Katulad Oo. ng Katulad ng yung politika? Depende, Hindi naman, depende. Kasi, yun, pag may nakita kasi ako na parang katulad ng mga riders, yung mga NCAP, yung mga linya-linya na yan, minsan kasi naiintindihan ko rin yung posisyon ng mga riders at posisyon ng mga nag-i-implement ng batas na yon. So, minsan, gusto ko rin i-voice out din sila kasi sino magsasalita kung Rider ka ba? nag-motor na ako ngayon. So, anong palagay mo doon sa NCAP? Meron kasing linya na tabi-tabingi. Tsaka sa NCAP kasi, okay naman yung NCAP, pero dapat maayos yung daan. Kasi, huhulihin nyo kami, pero yung sitwasyon ng daan sa Pilipinas, tabi-tabingi. Mahuhuli talaga kami. Tapos hindi pa malinaw yung mga signs. Tama, hindi anong malinaw. pwedeng gawin, anong hindi Oo. pwedeng gawin. Feeling ko maganda naman yung intention ng mga leader natin. Kaso, dapat tignan muna nila kung ano yung sitwasyon sa baba. So pag sa mga ganong bagay, magsasalita ka pa rin. Nag-post ako ng ganon. Pero sa personal, nagsishare ka pa rin. Nag-share na pa rin Oo. naman ako. Oo.